Ang nakakapasong init ng Maynila ay tila hindi nadarama salop ngang paliparan ng Ninoy Aquino. Malamig ang ihip ngang hangin mula sa mga makina sa kisame, ngunit ang lamig na unti-unting gumagapang sa dibdib ni Alena ay hindi na mumuleron. Nakatayo siya sa gitna ng maraming taong na mamadali, mga pamilyang naiyakan at nagyayakapan bago maghiwalay. Sa kanyang tabi, ang asawang si Jericho ay mayos na mayos ang pananamit. Ang kanyang aso na pantaas ay walang kahit anong lukot, ang buhok ay mayos na nakasuklay, at ang kanyang ngiti ay nabibigay ng isang huwat na kapayapaan. Sa kabilang gilid ni Alena ay nakatayo si Miguel, ang 7 nitong taong gulang na anak. Tahimik ang bata, ang maliliit na kamay ay mahigpit na nakakapit sa tali ng kanyang maliit na sako sa likod. Nakayuko lamang ito, hindi tinitingnan ang kanyang ama. Niyakap ni Jericho si Alena. Nasinghot ng babae ang pamilya na amoy ng pabango ang asawa, ang amoy na palajing na papatahan sa kanya nga pangamba sa tuwing umuwi ito mula sa mahabang trabaho. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang pakiramdam na bumabalot sa hangin. Ilang araw lamang ang paglalakbay na ito para sa kalakalan, wika ni Jericho, ang tinik ay malalim at nakakumbinsi. Bumitaw siya sa pagkakayakap at lumuhod sa harap ni Miguel. Ginulo niya ang buhok ng bata, isang ugali na madalas niyang gawin. Ana, alagaan mong mabuti ang iyong ina habang wala ako. Babalik ako agad. Hindi ngumiti si Miguel. Tumango lamang ito ng isang beses, ang nga mata ay nananatiling madilim at hindi mabasa. Para kay Alena, sanay na siya sa pagiging tahimik ng anak. Si Miguel ay hindi katulad ng ibang bata na palaging nagtatawanan at malikot. Siya ay palaging namamasi, palaging nakikini sa mga bagay na hindi napapansin ng mga matatanda. Tumayo na si Jericho. Tinawa na ang kanyang paglipat. Hinalikan niya sa si Alena isang matagal at malambing na halik. Tatawa ako kapag nakarating na ako doon. Maingat kayo sa pag-uwi. Matulog kayo ng maaga. Mahal na mahal ko kayo. Tumango si Alena. Maingat ka rin. Magpadala ka ng mensahe kapag nakababa ka na. Tinalikuran na sila ni Jericho, hila-hila ang kanyang maliit na maleta. Naglakad ito patungo sa ngang pagsisiyasat ng nga tanot, hindi man lang lumingon muli. Pinamasdan ni Alena ang asawa hanggang sa tuluyan itong lamunin ngang dami nga tao at mapintong salamin. Naiwan silang dalawa ni Miguel sa gitna ng ingay paliparan, ngunit tila may isang mabigat na katahimikan ang bumaksa sa pagitan nila. Halika na anak, umuwi na tayo, malumanay na wika ni Alena. Hinawakan niya ang kamay ni Miguel at napansin niya na pagkalamin ito tila yelo. Naglaka sila palabas ng gusali. Ang pamilya na ingay nga mga sasakyan sa lansangan at ang amoy nga usok at alikabok nga lungsot ay sumalubong sa kanila. Nang makarating sila sa madilim na paradahan kung saan nakatago ang kanilang sasakyan, kakaunti na lamang ang liwanag mula sa mga lumang ilaw sa kisame. Binuksan ni Alena ang pintuan ng sasakyan. Amang bubuksan na niya ang pinto sa unahan nang maramdaman niya ang isang napagkalakas na higpit sa kanyang pulso. Napalingon siya. Nakatayo si Miguel, nangingini ang buong katawan. Ang kanyang maliliit na kuko ay halos bumaon sa balat ni Alena. Ang mukhang gata ay kasing puti nga papel. Ang nga mata ay nanlalaki sa isang uri ng takot na hindi pa nakikita ni Alena kailanman. Takot na tila nakakita nga isang nilalang mula sa pinakamalalim na bangungot. Ano ang nangyayari anak? May masakit ba sa iyo? Tanong ni Alena. Lumuhod siya upang mapantay ang kanilang mga mukha. Umiling si Miguel. Ang nga labi nito ay nanginginig. Lumapit ito sa tainga ng kanyang ina at bumulong. Ang tinik ay halos liparin ng hangin. Ina, huwag tayong umuwi. Napapuno ang nuni Alena. Baki anak, gabi na, kailangan na nating mapahinga. Mas lalong humigpit ang hawak ng bata. Hindi ina, nakikiusap ako, huwag tayong umuwi sa bahay. Ang kanyang boses ay naging isang iyak na pilit pinipigilan. Kaninang umaga narinig ko ang masalop ng kanyang silit aklatan.
Kausap niya ang isang tao sa telepono. Hindi niya alam na nakatayo ako sa labas ng pinto. Ina, may plano siya para sa atin. Isang malamig na kaba ang tumawi sa dibdib ni Alina. Ano narinig mo? Sabi niya kailangang siguraduhin na ayos na ang lahat kapag nakatulog na tayo. Hindi ko naintindihan ang lahat ng mga salita niya, ngunit ang tinig niya hindi iyon ang tinig ng aking ama. Iba ang tunog niya. Nakakatakot. Parang isang halimaw, ina pakiusap sa pagkataong ito, kailangan mong maniwala sa akin. Natigilan si Alina. Ang isip niya ay tila naging isang magulong pugat ng mabubuyok. Si Jericho, ang asawang kakayakap lamang sa kanya, ang lalaking nagtatrabaho ng marangal upang mabigyan sila ng magandang buhay. Paanong magpaplano ito ng masama laban sa kanyang sariling pamilya? Gusto niyang isipin na gawa-gawa lamang ito ng malikot na isipan ng isang bata. Marahil ay nalulungkot lamang si Miguel dahil umalis ang kanyang ama. Marahil ay nanaginip ito ng gising. Ngunit nang titigan niya ang mata ang kanyang anak, nakita niya ang purong katotohanan. Si Miguel ay hindi sinungaling. Siya ang batang mas pipiliing manahimik kaysa mag-imbento ng kwento. At ang takot sa mamata nito ay hindi kayang gayahin. Huminga ng malalim si Alina. Sa loob-loob niya, nakikipaglaban ang pagmamahal sa asawa at ang likas na udyok ng isang ina na protektahan ang kanyang anak. Kung sakaling nagsasabi ng totoo si Miguel, kahit isang maliit na posibilidad lamang, hindi niya mapapatawad ang sarili kung may masamang mangyari. Tumango siya gamit ang nangingini na mga kamay. Pinunasan niya ang galuha sa pisngi ni Miguel. Sige, Ana, naniniwala ako sa iyo. Hindi tayo uuwi. Sumakay sila sa sasakyan. Pinaanda ni Alina ang makina. Sa halip na dumaan sa pamilya na lansangan pawi sa kanilang pamayanan sa lungsod ng Quezon, lumiko siya sa kabilang direksyon. Nakmaneho siya ng walang tiyak na patutunguhan, umiwas sa mapangunahing daanan. Ang gabi ay madilim at ang mailaw sa kalsada ay tila mamapalinlang na bituin. Pakalipas ng ilang oras na papapay-ko-ikot, nakakita siya ng isang tahimik na kali na may mga nakasarang tindahan. Ito ay isang daang walang labasan na katago sa likod ng malalaking puno ng balete at sementadong pada. Mula rito, natatanaw niya ang tarangkahan ng kanilang pamayanan. Nasa isang daang hakbang ang layo, pinatay niya ang makina ng sasakyan. Maghihintay tayo rito, bulong niya kay Miguel. Balat ng dilim ang loob ng sasakyan. Walang ibang maririnig kundi ang huni ng mga insekto sa labas at ang sarili nilang paghinga. Ang oras ay patuloy na lumalakad. Siyam at kalahati ng gabi. Siyam at 40 minuto. Bawat patak ng segundo ay parang isang taon. Simulang lamunin si Alina ng pagdududa, bali na ba siya? Nakatambay siya sa isang madilim na eskinita kasama ang kanyang anak dahil lamang sa masalita ng isang bata. Sigurado siyang nasa himpapawid na si Jericho ngayong pagod at natutulog. Marahil ay pag-uwi nila bukas, pagtatawanan na lamang nila ito. Ina, nilalami ako, mahinang wika ni Miguel. Umuwi na kaya tayo, baka nakamali lamang akong pagkakarinig. Tainingnan ni Alina ang bata na nakabaluktot sa upuan. Nais na niyang sumuko. Nais na niyang buhayin ang makina at bumalik sa mainit nilang higaan. Sandali na lamang anak, sagot niya. Hihintayin lamang natin na maging ganap na hating gabi. Pagsapit na 12 ng gabi, eksakto sa oras na inaasahan niyang lalapa ang sasakyang panghimpapawid ng asawa sa kabilang lalawigan. Isang nakakabula na liwanag ang lumitaw sa dulo ng kalsada. Tumikil ang paktibok na puso ni Aliana. Yumuko ka? Utos niya kay Miguel, sabay diin sa balikat ng bata upang magtago sa ilalim ng bintana. Sumilip siya sa maliit na puwang sa ibaba ng salamin. Isang malaking sasakyan, kulay itim at walang anumang tata o pangalan, ang dahan-dahang gumagapang patungo sa tarangkahan ng kanilang pamayanan.
Ang masalamin nito ay napakadilim, imposibleng makita ang mata o salop. Hindi ito huminto sa himpilan ng mabantay. Tila kilala na ang sasakyang ito o kaya ay inaasahan na. Ang sasakyan ay pumasok at dumaan sa kalye kung saan naroon ang bahay ni na Alena. Pinigil ni Alena ang kanyang pahinga habang pinapanot itong huminto sa tapat mismo ng kanilang pintuan. Ang bahay na may bilang na 17. Bumukas ang pinto sa unahan. Dalawang lalaki na parehong nakasuot ng itim na sombrero at makapal na damit ang bumaba. Ang kanilang nga mukha ay nakatago sa dilim. Tumayo sila sa harap ng tarangkahan ng bahay, lumingalinga sa paligid upang siguraduhin walang nakakakita sa kanila. Karamihan sa mga kapitbahay ay patay na ang nga ilaw, mahimbing nang natutulog. Akala ni Alena ay aayatin ng nga ito ang mataas na pader o di kaya ay sisirain ang kandado. Kung ganon, isa lamang itong ordinaryong pananakaw. Maaari siyang humingi ng tulong sa matanod o tumawa ng pulis. Ngunit ang sumunod na tekpo ang napatigas sa kanyang dugo. Dumukot ang isang lalaki sa kanyang bulsa. Nilabas nito ang isang maliit na bagay na kumislap sa ilalim ng ilaw ng poste. Isang susi, ipinasok nito ang susi sa kandado ng tarangkahan. Ang tunog ng pagkabukas nito bagaman mahina ay tila isang kulok na yumani sa buong pagkatao ni Alena. Binuksan nila ang tarangkahan ng walang kahirap-hirap, tila sila ang may-ari ng bahay. Naglakad sila patawid sa maliit na hardin at natungo sa pangunahing pinto ng bahay. Ang ikalawang lalaki ay naglabas din ng sariling susi at binuksan ang pintuan ng sala. Pumasok sila sa loob at tahimik na isinara ang pinto. Nangingini ang buong katawan ni Alena. Ang kanyang kamay ay tila naging yelo. Hindi ito mga ordinaryong maknanakaw. Ang maknanakaw ay walang kopya ng susi ng kanilang bahay. 2 taon lamang ang may. Hawak nga susing iyon sa buong mundo. Siya at si Jericho. Ina, nakapasok na sila, nangingini na bulong ni Miguel. Ang ama ba ang napadala sa kanila? Hindi makasagot si Alena, nanuyo ang kanyang lalamunan. Tila isang mabigat na bato ang dumagan sa kanyang dibdib, pinipiga ang lahat ng hangin sa kanyang baga. Ang asawang pinakatiwalaan niya sa loob ng halos isang dekada. Ang lalaking amang kanyang na isang anak. Ang lalaking nakwika ng pagmamahal ilang oras lamang ang nakararaan. Ibinigay nito ang susi sa mahindi kilalang lalaki sa gitna ng gabi. Niyakap niya si Miguel ng mahigpit, pilit ikinukubli ang bata sa kanyang sariling init. Nakatingin siya sa kanilang bahay. Hindi binuksan ng lalaki ang pangunahing ilaw sa sala. Sa halip, nakita ni Alena ang maninipis na sina ng liwanag mula sa mga lente na sumasayaw sa likod ng makurtina. Kumikilos ang nga ito ng may tiyak na layunin, tila kabisado ang bawat sulok ng bahay. Ano ang gagawin niya? Tatawa sa mga alagad ng batas? Ano ang sasabihin niya na may mataong pumasok sa kanyang bahay gamit ang susing ibinigay ng kanyang asawa? Isipin lamang nila nasisiraan siya ng bahay o baka sabihin ni Jericho na inutusan niya ang nga iyon upang may kuhanin na mahalagang bagay para sa kanyang negosyo. Kapag naalaman ng kalalakang iyon na naruan sila sa labas at nakmamasid, tiyak na hindi sila makakalaktas. Habang naguguluhan ang kanyang isip, isang matapang at pamilya na amoy ang dinala ng hangin mula sa siwangang bintana ng sasakyan. Isang amoy na hindi nagkakamali, amoy ng gasolinang ginagamit sa mga sasakyan. Napasinghap si Alena. Tumingala siya at tiningnan ang bintana sa ikalawang palapa, ang bintana ng silid ni Miguel. Bigla, isang nakakapasong kislap ng liwanag ang sumabo sa loob ng silid. Hindi ito mula sa lente ng galalaki. Ito ay isang kulay kahel na liwanag, mainit at mabilis na lumalaki. Ilang segundo lamang ang lumipas, isa pang kislap ang sumabo sa ibaba sa mismong sala. Ang puting kurtina na paborito ni Alena ay biglang binalot ng naapoy na dilaw at pula. Sunog. Ina, sinusunog nila ang ating bahay. Sigaw ni Miguel, ang tinig ay basa at puno ang matinding kalungkutan at takot.
Tuluyan nang nawalan ng lakas si Alena. Nakasandal siya sa manibela habang ang kanyang mundo gumuho sa harap ng kanyang nga mata. Hindi ito pagnanakaw. Hindi ito simpleng pananakot. Ito ay isang planong pakpaslang. Gusto ni Jericho na mamatay sila sa suno. Habang sila ay mahimbing na natutulo sa kanilang nga kamo, walang kaalam-alam na ang apoy ay unti-unting lalamon sa kanilang nga laman. Ang paglalakbay nga asawa, ang mahigpit na yaka sa paliparan, ang lahat ng iyon ay isang napaka-perpektong pagpapanggap upang magkaroon ito nga matibay na dahilan na wala ito nang mangyari ang malagim na trahedya. Isang malungkot na asawa na nawalan ng pamilya habang naghahanap buhay sa malayo. Sa mismong sandaling iyon, umilaw ang telepono sa loob ng bag ni Alena. Nangingini ang kanyang mga kamay na kinuha iyon. Isang mensahe mula kay Jericho. Nakababa na ako mula sa eroplano. Sana ay mahimbing na ang inyong tulo. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Bumukas ang pinto ngang sasakyan at halos mahulog si Alena sa kalsada. Sumuka siya sa semento, idinuduwal ang lahat ng kinain niya at ang labis na pandidiri at takot na namuo sa kanyang sikmura. Ang mapay at maasim na lasa ay nanatili sa kanyang bibig habang pinamamasdan niya ang malaking haligi ng itim na uso na umaayat sa kalangitan. Sumabog ang salamin ng bintana ni Miguel dahil sa matinding init, ang apoy ay dila-dilang lumalabas patungo sa bubungan. Lahat ng alaala, ang nga larawan, ang damit na binili ng kanyang yumao na ama para sa kanya, lahat ay naging abusalop lamang ng ilang minuto. Sa di kalayuan, umalingaw-ngaw ang pamilyar na tunog nga kampana e sirene. Ang nga sasakyan na nga bumbero ay nakmamadaling papalapit. May nakapansin sa suno. Nakita ni Alena ang dalawang lalaking nakaitim na nakmamadaling lumabas mula sa likod ng bahay. Sumakay ang nga ito sa kanilang sasakyan nang hindi binubuhay ang nga ilaw at mabilis na tumakas palayo. Naglaho sa dilim bago pa man makarating ang nga unang tumulong. Naiwan si Alena na nakaluho sa kalsada, kayakap si Miguel. Umiya ang bata, itinatago ang muka sa lignang ina, wala silang dalang pra, walang damit, walang nga papeles na napapatunay kung sino sila. Ang lahat ng iyon ay kinainangapoy na inihanda ng sarili nitong asawa. Saan sila pupunta? Sino ang maniniwala sa kanila na ang kagalang-galang at iginagalang na negosyanteng si Jericho ay isang halimaw na sumubok pumatay sa kanyang sariling dugo at laman? Wala silang matatakbuhan. Ngunit sa gitna ng kawalan ng paasa, isang alaala mula sa nakaraan ang biglang sumilay sa isipan ni Alena. Isang alaala tungkol sa kanyang yumaong ama at isang pangalan na ibinulong nito sa kanya bago ito pumanaw, isang abogado. Isang taong hindi nakikilala ni Jericho, ngunit natatago ng mga pinakamalalim na lihim ng kanilang angkan. Kailangan niyang hanapin ang babaeng iyon. Ngunit habang tumatayo siya at inaalalayan si Miguel pabalik sa sasakyan, isang katanungan ang hindi maalis sa kanyang isipan. Buhay pa kaya ang taong iyon at kung sakali man, sapat ba ang lakas nito upang labanan ang kasamaang nakapaligid kay Jericho? At makakarating kaya sila ng ligtas bago matuklasan ng asawa na ang bangkay na inaasahan nitong makita sa abo ay hindi kailanman matatagpuan? Ang gulungang sasakyan ay tahimik na gumuguhi sa madilim at walang taong kalsada. Sa bawat paglingon ni Alena sa salamin sa kanyang harapan, inaasahan niyang makikita ang nakakatakot na itim na sasakyan na nakasunod sa kanila. Ang kanyang puso ay parang isang tambol na walang tigil sa pagampas. Habang papalayo sila sa po na minsan nilang tinawa na tahanan, unti-unting lumilinaw sa kanyang isipan ang pangalang ibinulong ng kanyang ama bago ito bawian ng buhay. Sofia Jimenez, isang abogada sa LUB NG Matandang Lungsod NG Intramuros. Binatas nila ang tahimik na kahabaan ng lungsod ng Maynila. Ang lumang poste ng ilaw ay nabibigay ng malungkot at madilaw na liwanag sa kalsada. Niyakap ngang kadiliman ang buong paligid. Paminsan-minsan, nakakakita siya ng mga taong natutulo sa bangketa, mga asong paggalagala, at naririnig ang malayo at malungkot na tunog ng sasakyang bumibiyahe sa madaling araw.
Sa likurang upuan, mahimbing na nakatulo si Miguel dahil sa labis na pagod at takot. Pagkalipas ng halos isang oras na pagmamaneho, nakarating sila sa makipot at batong kalsada ng Intramuros. Ang mamatataas at lumang pada na yari sa bato ay tila nakbabantay sa kanila. Huminto ang sasakyan ni Alina sa tapat ng isang luma at tila abandonadong gusali na may dalawang palapat. Sa labas, may isang kupas na karatula na gawa sa kahoy. Walige, halos hindi na mabasa ang nga titik, ngunit naanina niya ang pangalan ng tanggapan ng abogada. Ang oras ay 1:00 na nga madaling araw. Patay ang lahat ng ilaw sa paligid. Nagsimulang panghinaan ng loop si Alina. Paano kung pumanaw na ang taong ito? Paano kung matagal na itong lumipat ng ibang lugar? Kinuha niya ang kanyang telepono. 15 bahagdan na lamang ang natitirang kuryente nito. Hinanap niya ang numero ng tanggapan mula sa lumang talaan sa internet at sinubukan itong tawagan. Naring ito ng 3 beses, walang sumasagot. Siyempre, sino ba naman ang sasagot sa ganitong oras ng gabi? Isinandal ni Alina ang kanyang ulo sa manibela. Unti-unting tumulo ang luha ng pagkabigo sa kanyang nga pisngi. Wala na silang pupuntahan. Wala na silang pera, walang damit, at ngayon wala ring tutulong sa kanila. Biglang umilaw ang kanyang telepono. Isang tawa mula sa isang numerong hindi nakarehistro, pinunasan niya ang kanyang ngaluha at sinagot iyon ng nangiinit. Hello? Isang tining ng matandang babae ang sumagot sa kabilang linya. Ang boses nito ay paos, tila galing sa isang taong sanay makutos, ngunit may angking katatagan. Kakatawa mo lamang ng 3 beses sa numero ng tanggapan ko sa gitna ng gabi. Sigurado akong hindi ito tungkol sa mga ordinaryong kasulatan ng buwis. Sino ka? Ako po si Alina, anak ni Antonio Herrera. Ang boses ni Alina ay halos pumiyo sa paasa. Nandito po ako sa labas ng inyong tanggapan. Kailangan ko po ng tulong. Huwag kang magsalita sa telepono, mabilis na putol ng matandang babay. 50 habang mula sa iyong kinaroroonan, may isang makipot na eskinita sa tabi ng isang saradong tindahan. Pumasok karon at makikita mo ang isang lumang aso na pintong kahoy. Kumutok kang 3 beses, bilisan mo, namatay ang niya. Mabilis na ginising ni Alina si Miguel, binuhat niya ang inaantok na bata at naglakat sa madilim na eskinita. Ang amoy ng lumang bato at basang lupa ay nanunuot sa kanilang ilong. Nakita niya ang asol na pinto. Kumatok siya ng 3 beses, eksakto sa sinabi ng babay. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng walang anumang ingay. Sa bungad ay nakatayo ang isang babaeng tinatayang nasa ika-60 taon ang gulang. Ang buhok nito ay puting-puti at nakapusot ng maayos. Nakasuot lamang itong ng simpleng bestida. Ngunit ang mata nito ay matatalas at tila kayang basahin ang buong pagkatao ni Alina sa isang sulyap lamang. Siya si Sofia Jimenez. Pumasok kayo, utos nito. Pumasok sila sa isang maliit na silid sa likod ng tanggapan. Malinis ito, maayos at napapalibutan ng mga matataas na kabinet na puno nga lumang aklat at makakapal na folder. Ang amoy ng lumang papel at mainit na tsaang mansanilya ay bumalot sa silid. Isinara ni Sofia ang pinto at ikinandado ito gamit ang 3 makakaibang susi at isang makapal na kadena. Maupo kayo, kukuha ako nga mainit na mainom. Umupo si Alina sa isang matigas na upuang kahoy. Si Miguel ay nakasisi sa kanyang tagiliran, nakabalot sa isang lumang kumot na inyabot ni Sofia. Pagbalik na bugada naglapag itong 3 tasyang umusok na siya sa mesa. Huminga ka muna ng malalim, wika ni Sofia habang nakatingin ng diretso sa nga mata ni Alina. At ngayon isalayse mo sa akin ang lahat. Simulan mo sa pinakauna, walang labis, walang kulang. At ikinubento ni Alina ang lahat.
Ang paglalakbay nga asawa ang nga nangingini na salita ni Miguel sa paliparan, ang itim na sasakyan, ang gasusing ang tarangkahan, at ang apoy na lumamon sa lahat ng kanilang alaala. Inilarawan niya rin ang mensaheng natanggap niya mula kay Jericho, ang huwad na pagmamahal na nakasulat doon habang sinusunog sila ng buhay. Habang nagsasalita si Alena, walang anumang reaksyon sa mukha ni Sofia. Nakikinig lamang ito, paminsan-minsan ay humihigop ng tasaa at tumatango tila ba kinukumpirma ang isang bagay na matagal na nitong inaasahan. Na matapos si Alena, binalot ng matinding katahimikan ang silid. Tanging ang pahinga lamang nila ang naririnig. Matagal ko nang kinatatakutan na darating ang gabing ito, malumanay na wika ni Sofia. Ibinaba nito ang tasa sa mesa. Mula nang pumanaw ang iyong ama, patuloy kong pinamamasdan ang magalaw ng iyong asawa ng palihim. Hindi ako kailanman natiwala sa lalaking iyon. At ngayon, napatunayan kong tama ang aking mga hinala. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Tanong ni Aliena, ang puso ay patuloy sa mabilis na paktibok. Ang ibig kong sabihin, Alena, ay matagal nang pinananasaan ni Jericho ang yaman na iniwan ng iyong ama. Napakunot ang nuni Alena. Anong yaman? Ang tangi na iwan lamang sa amin ay ang lumang bahay na nasunog kanina at isang maliit na ipon para sa paaral ni Miguel. Hirap nga kaming bayaran ang buwan ng hulog sa sasakyan. Ngumiti ng bahagya si Sofia. Isang ngiting puno ng pait. Iyan ang alam ni Jericho at iyan ang nais ng iyong ama na paniwalaan ng lahat. Ngunit ang totoo, ang iyong ama ay isa sa pinakamayamang tao sa negosyo ng lupa at asyenda sa probinsya. Ayaw niya sa mataong sakim at tamad at nakita niya ang makatangiang iyon kay Jericho noong una pa lamang kayong magpakasal. Tumayo si Sofia at lumapit sa isang malaking kabinet na gawas sa bakal. May kinuha itong isang susi sa kanyang dibdib at binuksan iyon. Kinuha niya ang isang napakakapal na folder. Dalawang huling, habilin ang ginawa ng iyong ama, patuloy ng abogada. Ang unang kasulatan na siyang nalalaman ng iyong asawa ay isang patibong lamang. Ang ikalawa ay tunay na huling habilin ay nasa aking pangangalaga sa loob ng maraming taon. Ibinuklat ni Sofia ang mapahina. Sa tunay na kasulatan, iniwan sa iyong ama ang malalawak na lupain, mga ginto at salapin na katago sa isang napakahipit na pondo. Ngunit ang pondong ito ay mabubuksan lamang kung matutupad ang isa sa dalawang kondisyon. Anong mga kondisyon? Halos pabulong na tanong ni Alena. Ang una ay kapag umabot ka sa edad na 40 taon, nais ng iyong ama na maging sapat ang iyong gulang at karanasan bago mo hawakan ang ganoong kalaking yaman. Napatigil si Alena. 32 taong gulang pa lamang siya ngayon. At ang pangalawa, tinitigan siya ng mabuti ni Sofia. Ang pangalawang kondisyon upang may labas ang ay kapag ikaw ang pangunahing tagapagmana at si Miguel ang susunod na tagapagmana ay parehong pumanauna. Kung mangyari iyon, mapupunta ang lahat sa iyong asawa bilang naulilang katuwang sa buhay. Napatakik ng bibig si Alena. Biglang nagliwana ang lahat ng madilim na bahagi ng kanyang isipan. Ang pagbagsak na negosyo ni Jericho noong nakaraang taon. Ang mahindi kilalang taong laging naghahanap dito. Ang patagong pag-usap sa telepono. Nalubok sa utang si Jericho, nga utang sa sugal at panloloko sa negosyo. Wala na itong ibang malalapitan. Nalaman nito ang tungkol sa malaking yaman, ngunit hindi ito makapagintay ng 8 taon pa. Kailangan nito ang pera ngayon din upang hindi mapatayin nga mga pinakakautangan. Kaya plinano niya ang lahat, wika ni Alena, tumutulo ang luha dahil sa tindingang sakit ng pagkakanulo. Ang pag-alis niya papuntang probinsya ay isang dahilan lamang upang hindi siya pahinalaan. Papalabasin niya ang isang malagim na aksidente ang suno. Lulutang siya bilang isang kaawa-awang asawa na nawalan ng maina at makukuha niya ang lahat ng pera upang bayaran ang kanyang kasalanan. Eksakto paayon ni Sofia, ngunit nabigo siya, buhay kayo, at ang pinakamahalaga sa lahat,
Hindi niya alam na buhay kayo. Sa isip niya ngayon, abo na ang inyong nga katawan. Sa sandaling iyon, ang maliit at mahinang boses ni Miguel ay bumasa sa katahimikan. Hindi po ang nga papeles ni Lolo ang hinahanap nga lalaki sa loob ng bahay kanina. Lumingon ang dalawang ginang sa bata. Nakaupo na ito ng tuwid, ang mamata ay mulat na mulat. Ano ang ibig mong sabihin, anak? Tanong ni Alena. Narinig mo ba kung ano ang kukunin nila? Tumango si Miguel. Opo, ina. Noong nakaraang linggo, nagising po ako para uminom ng tubig. Nakita ko ang ama sa silid aklatan. May hawak siyang isang maliit na itim na kwaderno. Nagsusulat po siya ron. At kaninang umaga bago siya umalis, narinig ko sa telepono ang sinabi niya sa matao. Sabi niya, sunugin ninyo ang lahat. Ngunit siguraduhin ninyong makuha ang itim na kwaderno sa loob ng gahang bakal na hindi nasusunog. Iyon daw ang kanyang tanging pananggalang at kasiguraduhan. Hindi iyon pwedeng mawala. Napatayo si Sofia mula sa kanyang inupuan. Ang mga mata nito ay nanlaki sa gulat at pagkamangha sa narinig. Napatingin ito kay Alena. Ang kahang bakal sa inyong silid aklatan. Wika ni Sofia, ang boses ay may halong kaba at paasa. Iyon ay ipinagawa mismo ng iyong ama. Kahit matupok ng apoy ang buong bahay, mananatiling buo ang loob niyan. Hindi natitiwala si Jericho sa mga taong kinuha niya upang patayin tayo. Dutong ni Alena unti-unting naunawaan ang sitwasyon. Isinulat niya sa kwadernong iyon ang lahat. Ang pangalan ng nga binayaran niya, ang nga utang niya, at marahil ang buong plano kung paano tayo lilikabasin. Nais niyang itago iyon bilang panako sa kanila kung sakaling subukan siyang pagtaksilan pagkatapos ng trabaho. Hindi nila nakuha ang kwaderno, mabilis na sabi ni Sofia na simula ang apoy bago nila iyon nabuksan at maagang dumating ang mga bumbero kaya napilitan silang tumakas. Ang ebidensya, ang tanging bagay na mapapatunay na siya ang nagplano ng lahat at magdadala sa kanya sa kulungan ay natutulong ngayon sa ilalim ng abo ng inyong tahanan. Nakatinginan ang tatlo, alam nila ang ibig sabihin nito. Kapanalaman ni Jericho na hindi nakuha ng kanyang matauhan ang kwaderno, hindi na siya magtitiwala sa iba. Uwi siya agad. Gagamitin niya ang pagdadalamhati upang makapasok sa nasunog na bahay at siya mismo ang kukuha sa kahang bakal. Kailangan natin siyang maunahan, matapang na wika ni Alena. Ang kanyang tako ay napalitan ng isang naapoy na gali. Ngunit paano kung huli na ang lahat? Paano kung sa oras na ito, habang unti-unting sumisikat ang araw sa kalangitan ng Maynila, ay nakatayo na ang demonyong iyon sa harap ng kanilang nasuno na pangarap, naghahanda upang ibawon ang tanging katotohanan na mabibigay ng katarungan sa kanila? Sa kabilang dakong bansa, daan-daang mili ang layo mula sa nababagang nga guho. Nakaupo si Jericho sa loob ng isang tahimik na kapihan sa paliparan. Maaga pa lamang, mainit ang hawak niyang kapa. Ngunit mas mainit ang pakiramdam ng tagumpay na unti-unting namumuo sa kanyang dibdib. Tumingala siya sa isang malaking telebisyon na nakasabit sa dingding. Pilit niyang ikinukubli ang pananabi habang hinihinte ang balitang inaasahan niya at hindi siya nabigo. Napatigil ang pangkaraniwang programa upang magbigay daan sa isang mahalagang ulat. Ipinakita sa tabing ang isang pamilyar na kalye sa lungsod ng Quezon na babalot ng makapal at itim na usok. Isang malaking suno ang tumupo sa isang tahanan. Nabasa ni Jericho ang salita sa ibabaw ng tabing, walang nayulat na nakalitas. Binitawan niya ang hawak na baso. Basag, tumilapon ang mainit na kapa sa sahig. Tumayo siya, nanlalaki ang mga mata at nasimulang sumiga. Ang bahay ko, asawa ko, anak ko. Ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, punong pihati at kawalan ng pag-asa. Lumapit ang mga guwardiya at ilang mga malalakbay upang alalayan siya.
Napaluhod siya humihik binang malakas, tinatakpan ang kanyang muha. Isang napakagaling na papanggap. Sa isip ngang lahat ng nakasaksi, siya ay isang kaawa-awang haligi ng tahanan na nawasa ang mundo habang naghahanap buhay sa malayo. Agad siyang bumili ng pinakaunang biyahe pabalik sa Maynila. Iniwan ang isang matibay na bakas ng kanyang paalis at pagkagulat. Walang maisip na siya ang nasa likod ng lahat. Samantala, habang nasa himpapawid si Jericho, unti-unting humupa ang usok sa kalye kung saan nakatayo ang dating bahay ni na Alena. Ang paligid ay amoy sunok na kahoy at natunaw na plastik. Ang nga bumbero ay patuloy sa pagbuhos ng tubig sa mga nagbabagang bahagi habang ang nga investigador ay maingat na naghahanap ng lalabi. Ngunit may isang bagay na napapagulo sa kanilang isipan. Walang natapong anumang buto o bakas ng tao sa loob ng mga nasunok na sili. Bago pa man lumaganap ang pagtatakanang nga alagad ng batas, isang itim na sasakyan ang huminto malapit sa dilaw na tali na nagbabawa sa mga tao na lumapit. Bumaba si Sofia, nakasuot ng formal na kasuotan, may dalang isang itim na malita at isang matibay na paninindigan. Kasama niya ang isang lalaking bihasa sa pagbubukas ng mga kandado. Lumapit si Sofia sa pinunong nga investigador. Ipinakita niya ang nga papeles na napapatunay na siya ang kinatawan at abogada ngang yumao na si Antonio Herrera, ang legal na nagmamay-ari ngang lupain at bahay. Narito ako upang kunin at pangalagaan ang isang mahalagang bagay na paari ng aking kliyente, kalmadong wika ni Sofia. Sa siliaklatan ng bahay na iyan ay may isang kahangbakal na hindi nasusuno. Naglalaman iyon na mga kasulatang kailangan naming iligtas. Naatubili ang mga alagad ng batas, ngunit dahil sa tibay ng mga papeles na dala ni Sofia at sa kawalan ng asawa ng may-ari, pinahintulutan siyang pumasok kasama ang kanyang panday, bantay sarado ng ilang pulis. Mainit pa ang paligid. Ang kahangbakal ay nakabaon sa isang bahagi ng pader na gawa sa makapal na semento. Nangilit ito sa itim dahil sa usok, ngunit nananatiling buo. Nagsimula magtrabaho ang lalaking kasama ni Sofia gamit ang mga matutulis na bakal upang sirain ang mekanismo ng kandado. Habang ginagawa nila iyon, isang malakas na ingay ngang gulong ang narinig mula sa labas. Isang taksi ang huminto. Bumaba si Jericho. Ang kanyang damit ay gusot, ang mukha ay pawisan, at ang kanyang mata ay mapula. Alena, Miguel, nasaan sila? Sigaw niya habang pilit na tumatawid sa dilaw na tali. Pinigilan siya ng dalawang pulis. Gino, kumalma po kayo. Kayo po ba ang asawa? Tanong ng isang opisyal. Ako ang may-ari ng bahay na ito. Nasaan ang pamilya ko? Napupumigla siya, ginagampanan ng lubos ang papangang nawawalan sa katinuan na asawa. Ngunit na mapadako ang kanyang paningin sa mga taong nasa loob ng mga guho, biglang tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Nakita niya si Sofia. At nakita niya ang lalaking kasalukuyang binubuksan ang kahangbaka. Ang kanyang labis na pihati ay biglang napalitan ng tunay na pagkagulat at matinding takot. Ano ang ginagawa ninyo diyan? Huwag ninyong pakialaman ang gamit ko? Sigaw niya. Lumingon si Sofia at tiningnan siya ng may malamig na pagtingin. Ginoong Jericho, nakikiramay ako sa nangyari, ngunit ang kahangbaka na ito ay pagaring ang biyenan mo at nandito ako bilang kanyang abogado upang iligtas ang kasulatan ng pamilya. Akin iyan. Asawa ako ni Alena, galit na wika ni Jericho. Susugurin sana niya ang abogado, ngunit mahigpit siyang pinigilan ng maalaga ng batas. Gino, hindi pa kayo maaring pumasok, delikado pa babala NG Pulis. Ayan po muna nating matapos ang mega investigador at ang abogada. Wala siyang magawa. Hindi siya maring magwala at baka paginalaan siyang may itinatago. Sa halip, kinagat niya ang kanyang ibabang labi hanggang sa madugo ito habang pinapano niya kung paano bumigay ang pinto ng kahangbakal.
Bumukas ito, inilabas ni Sofia ang isang maliit na yuping kahon sa loob. Binuksan niya ito at tumambat ang isang maliit na itim na kwaderno. Tumingala si Sofia at tinitigan ng tuwi si Jericho mula sa malayo. Hindi na kailangan ng salita. Sa takpong iyon sa palitan ng kanilang tingin, alam ni Jericho na nasa kamay ng kanyang kalaban ang hawla na makukulong sa kanya. Isinilit ni Sofia ang kwaderno sa kanyang maleta at umalis ng walang lingon-likod. Bumalik si Sofia sa kanyang tanggapan sa Intramuros kung saan naghihintay sina Alina at Miguel. Nang ilapak ng abogada ang itim na kwaderno sa mesa, tila bumaksa ang lahat ng bigat ng mundo sa balikat ni Alina. Nanginig ang mga kamay-kamabay ng bukletin niya ang mga pahina. Sa bawat salitang binabasa niya na isinulat ng sarili niyang asawa, unti-unting namamatay ang huling piraso ng pagmamahal at haba na natitira sa kanyang puso. Nakasulat doon ang mga peksa, ang mga pangalan ng taong pinakakautangan ni Jericho, ang mga pekeng pangalan na ginamit niya at ang eksaktong halaga na ibinayad niya sa dalawang lalaking sumunok sa kanilang bahay. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang mahuling pahina. Tinawag doon ni Jericho ang kanyang plano na huling solusyon. Nakasulat din kung paano niya kinamumuhian ang pagiging mangmang at sunod-sunuran ni Alina. Ginawa siyang laruan, isang hadlang na kailangang alisin upang makuha ang yaman. Hindi man lamang siya na konsensya, bulong ni Alina. Ang ngaluha ay natuyo na, napalitan ng isang nalalamig na tapang. Handa siyang patayin ang sarili niyang anak para sapra. Nasa atin na ang pinakamatibay na ebidensya, wika ni Sofia habang humihigop ng kanyang saa. Ngunit hindi sapat ang kwadernong ito. Bakit hindi? Tanong ni Alina. Nakasulat na rito ang lahat ng kanyang pang-amin. Matalino si Jericho, paliwanag ni Sofia. Kukuha siya ng pinakamagagaling na tagapagtanggol, sasabihin nilang pagka ang kwaderno o kaya ay pinilit lamang siyang isulat iyan ng may banta sa kanyang buhay. Gagamitin niya ang lahat ng kanyang kasinungalingan upang mapahaba ang paglilitis hanggang sa makatakas siya. Hindi natin siya pwedeng kasuhan ng ito lamang ang hawak natin. Kailangan natin siyang mahuli sa akto. Kailangan natin siya mahuli na gumagawa ng krimen upang hindi na siya makapanlinlang pa. Paano natin gagawin iyon? Tumingin si Sofia sa bintana, pinamamasdan ang araw na tuluyan ng sumikat sa Maynila, nawalan si Jericho ng kanyang pananggalang. Alam niyang hawak ko ang kwaderno at alam niyang hindi pa natatapuan ang inyong mga bangkay. Magsisimula siyang mataranta. Wala siyang pera ngayon at kailangan niya itong mabilis upang matakasan ang mga pinakakautangan niya bago pa man siya litisin. Ang pondo ngang iyong ama ay aabutin pa ngang ilang buwan bago may labas at hihingi pa ngang matibay na katibayan ng inyong pagkamatay. Kaya mayroon siyang isang huling baraha na susubukan. Ano iyon? Binalingan siya ng matandang abogada. Nung buhay pa ang ama mo, madalas mong ikuwento kay Jericho ang tungkol sa isang lumang kahon ng ngayaman at liham sa isang malaking bangko. Ang kahon na nakapangalan sa iyo at mabubuksan lamang ng isang maliit na susi na laging nakasabit sa iyong tama ba? Hinawakan ni Alina ang kanyang dibdib, nakakapa ang maliit na bakas sa ilalim ng kanyang dami. Opo, ang susing ibinigay ni ama. Iyon ang susubukan niyang buksan, panigurado ni Sofia. Iisipin niya na dahil nasunog ka, maring nakapasok din sa apoy ang susi o kaya ay pipilitin niyang gumawa ng huwat na papeles upang makuha ang autoridad sa kahon mo. Iisipin niyang naroon ang lahat ng ginto at mabilis na salapi ng inyong pamilya. Kung gayon, pupunta siya sa bangko, ngunit paano natin siya mapipigilan kung wala ron ang susi? Ngumiti si Sofia, isang ngiting hindi mo nanaising makita mula sa iyong kaaway. Alam ng ama mo na ang susing iyan ay maaring manakaw o mawala. Kaya bago pa man siya pumanaw, gumawa siya ng isa pang kopya. Ang kopyang hindi kailanman nalaman ng iyong asawa. Kinuha ni Sofia ang isang maliit na susimula sa loob ng kanyang kwintas na nakatago sa ilalim ng baro. Kamuhang-kamuhang ang hawa ni Alina.
Naghahanda na siya na mapekeng papeles ngayon din pagpapatuloy ng abogada. Makukunwari siyang naulilang tagapakmana susubukang manlinlang sa bangko. At doon, sa mismong lugar na inaakala niyang malilitas sa kanya, natin siya sasalubungin. Handa ka na bang harapin ang demonyong sumira sa inyong pamilya mula sa ngabo? Ang hangin salop ngang malaking silit sa ilalim ngang lumang bangko sa Intramuros ay kasing lamig ngang yelo. Amoy lumang semento at kalawangin na bakal ang buong paligid. Ang katahimikan ay napakalalim, tila ba nasalok sila ngang isang libingan kung saan hindi umaabot ang ingay ngang lungsod. Nakaupo si Alena sa isang matigas na silyang kahoy sa loob ng isang maliit at pribadong silit na ginagamit para sa mga piling panauhin. Mahigpit niyang hawa ang kamay ni Miguel na tahimik na nakasandal sa kanyang balikat. Sa isang madilim na sulok ng silit, tahimik na nakatayo si Sofia kasama ang dalawang alagad ng batas na nakasuot ng pangkaraniwang damit upang hindi makatawa ng pansin. Dumiting sila ron isang oras bago pa magbukas ang bangko, dumaan sa likurang pinto sa tulong ng tagapamahala na si Ginong Cardenas, isang matalik na kaibigan ng yumaong si Antonio Herrera. Pumata ang ikasampungang umaga. Narinig ni Alena ang magayaba mula sa labas nga makapa na pinto, umaalingaw-ngaw sa mahabang pasilyo ngang magkahang bakal, nakilala niya agad ang bigat ng bawat hakbang na iyon, ang kanyang asawa. Nanikip ang dibdib ni Alena ngunit pinilit niyang pakalmahin ang kanyang sarili, wala ng puwang ang takot ngayon. Isang malagim na trahedya ang sinapit ninyo, Ginong Jericho. Ang tinik ni Ginong Cardenas ay malumanay at puno ng pakikiramay. Umakbot sa loob ng pribadong silit ni na Alena. Hindi ko lubos maisip ang bigat ng inyong pinagdadaanan. Salamat po, Ginong Cardenas, tugon ni Jericho. Ang boses nito ay pilit na pinapaos, umaate na tila isang taong nawalan ng lakas dahil sa labis na pag-iyak. Nais ko lamang pong ayusin ang nga naewang kasulatan ng aking asawa upang masimulan ko na ang pagbangon. Napakasakit po nga nyari. Natiim ang bagang ni Alena. Napakadali para sa halimaw na ito ang maksinungaling nang walang anumang pangingini sa boses. Dala mo ba ang kinakailangang papeles at ang susi? Tanong ng tagapamahala. Narinig ang kaluskos ng nga papel. Opo, sagot ni Jericho. Narito po ang katibayan ng kanyang kamatayan na inilabas ng mga kinaukulan at isang kasulatan kung saan binibigyan niya akong buong karapatan na pamahalaan ang kanyang nga naiwang yaman kung sakaling may mangyaring masama sa kanya. Halos maduwal si Alena sa kanyang kinaupuan. Kailanman ay wala siyang nilagdaang ganoong uring ang kasulatan. Lahat ng iyon ay huwat ginawa ng taong binayaran ni Jericho upang mandaya. Mukhang maayos naman ang lahat. Kalmadong wika ni Ginong Cardenas. Sumunod po kayo sa akin. Patuloy ang mga yaba hanggang sa huminto ang mga ito sa mismong tapat ng pinto kung saan natatago sina Alena. Naramdaman ng babae ang pagipit ng hawak ng kanyang anak. Narito na po tayo, wika ni Ginoong Cardenas. Ipasok ninyo ang inyong susi sa unang butas at gagamitin ko naman ang susi ng bangko sa ikalawa. Narinig ang pakiskis ng bakal. Umikot ang kandado na alala ni Alena ang ipinaliwanag ni Sofia. Binili ni Jericho ang susing iyon mula sa isang lalaking kinasawat ni Sofia upang mapanggap na naknakaw nito mula sa nasuno na bahay. Inakala ni Jericho na nasa kanya na ang lahat ng kailangan niya upang mabuksan ang pinto patungo sa yaman. Bumukas ang pinto ng kahang bakal. Inaasahan marahil ni Jericho na makikita niya ang maginto at mahahalagang papel, ngunit bago pa man niya may labas ang laman nito, naksalita muli ang tagapamahala. Mayroon lamang pong isang maliit na patakaran na kailangan nating sundin, Ginong Jericho. Ayon sa tagubilingang yumaong ama ni Alena, ang kahang bakal na ito ay mabubuksan lamang kung haharapin ninyo ang isang itinalagang kinatawan upang saksihan ang pagkuha ng ari-arian. Isang kinatawan?
Bakas ang pakagulat ini sa boses ni Jericho. Ngunit asawa niya ako. Patay na siya. Ako na ang tanging na mamay-ari nito. Isa lamang po itong formalidad na hindi natin maaring labagin. Matibay na sagot ni Ginong Cardenas. Naghihintay po ang kinatawan sa loob ng silit na ito. Pumasok po kayo. Bumukas ang pintong pribadong silit. Pumasok si Jericho, naniningkit ang nga mata upang makibagay sa madilim na paligid matapos manggaling sa maliwanag na pasilyo. Tila tumanda siya ngang 10 taon. Magulo ang kanyang buhok, may makapal na balbas na hindi inahitan at malalalim ang itim sa ilalim ng kanyang nga mata. Inaasahan niyang makikita ang isang matandang abogado o isang malayong kamaanak na madali niyang mababayaran. Sa halip, ang bumungat sa kanya ay isang paningin na napatigil sa paikot ng kanyang mundo. Nakaupo si Elena, suot ang azul na damit na paborito nito, buhay na buhay at nakatitig sa kanya. Sa mamatang babae ay wala ng bakas ng pagmamahal o takot, tanging isang malami na galit na tumatagos hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Nawala ang lahat ng kulay sa mukha ni Jericho. Naging kasing puti siya ng bangkay. Ibinuka niya ang kanyang bibig ngunit walang anumang tunog na lumabas. Napaatras siya ngang isang hakbang. Itinataas ang panginginig na kamay na tila sinusubukang itaboy ang isang multo. Binasa ng isang maliit na tiniang nakakabinging katahimikan. "Hinahanap mo ba kami, Ama?" wika ni Miguel. Nakatitik ng diretso sa lalaking nagtangkang sumuno sa kanila. Dahan-dahang itinaas ni Elena ang kanyang kanang kamay. Sa pagitan ng kanyang nga daliri ay hindi isang susi o kayamanan, kundi ang maliit na itim na kuwaderno. "Ito ba ang hinahanap mo, Jericho?" Bulong ng babae, ang tinik ay kasing talim ng patalim. Naunawaan agad ni Jericho ang lahat. Nahulog siya sa isang napakalalim at perpektong patibong. Sinubukan niyang tumalikod upang tumakas, upang tumakbo palabas ng bangkong iyon at maglaho sa ingay ng Maynila. Ngunit bago pa man siya makabang, mabilis na lumapit ang dalawang alagad ng batas at mahigpit na pinosasan ang kanyang gakamay sa likuran. "Tapos na ang papapangga mo," wika ni Sofia habang humahabang palabas mula sa dilim. Hindi na napumiglas si Jericho. Bumaksa ang kanyang nga balikat. Tiningnan niya si Elena sa huling pagkakataon, umaasang makikita ang dating asawa na laging napapatawad at naniniwala sa kanyang nga kasinungalingan. Ngunit wala siyang nakita kundi isang matapang na babaeng tuluyan nang lumayo mula sa kanyang nga tanikala. Hindi na tagal ay nakarating sila sa isang malamig at puting sili sa himpilan ng nga alaga ng batas. Nakaupo si Jericho sa tapat ng isang bakal na mesa, nakasuot ng kulay kahel na damit ng nga bilanggo. Naisip niyang maaari pa siyang makalusot. Ibinalik niya ang kanyang matapang na mukha at nagsimulang sumigaw nang pumasok ang pinuno ng mga investigador kasama si Sofia. "Isa itong panlililang," sigaw niya. "Walang katinuan ang asawa ko. Ginagamit lamang siya ng matandang babaeng iyan upang kuhanin ang yaman ng pamilya. Wala akong kinalaman sa sunod. Nasa ibang probinsya ako nang mangyari iyon. Maraming tao ang makakapapatunay." Ibinagsak ng pinuno ang isang manipis na folder sa ibabaw ng mesa. "Itigil mo na ang iyong nga kwento, Gino. Simulan natin sa mga papeles na ibinigay mo sa bangko kanina. Napatunayan ng aming magkasama na huwad ang lakda ng iyong asawa. At ang katibayan ng kamatayan na dala mo ay binili mo lamang sa mga taong gumagawa ng pekeng dokumento sa labas ng simbahan. Umamin na ang gumawa nito." Nanigas ang panga ni Jericho. "Nawawala na ako sa sarili ko dahil sa labis na kalungkutan. Pagdadahilan niya, inakala kong patay na sila kaya nais ko lamang makuha ang para sa maayos nilang libing. Wala kayong hawak na matibay na katibayan na ako ang nautos sa suno." Umupo si Sofia at inilapak ang itim na kuwaderno sa mesa.
Kalmado niya itong binuklat sa mismong pahina kung saan nakasulat ang nga pangalan at halaga ng salaping ibinayad sa mga manununo. Nakasulat dito ang lahat ng iyong nga kasalanan. Jericho, malumanay na wika ni Sofia. Hindi sa akin iyan. Mabilis na tanggi nga lalaki. Gawa-gawa lamang iyan ni Alena upang idiin ako. Hindi ako ang sumulat niya. Inaasahan na ng mga investigador ang sagot na iyon. Isang kasama nila ang napasok ng isang makina at ipinakita sa puting pader ang isang gumagalaw na larawan. Noong nakaraang buwan, binilhan mo ang iyong anak ng isang laruan na may nakatagong lente na kayang kumuha ng larawan at tuno, paliwanag ng pinuno. Dahil laging nakakarinig ng sigaw si Miguel mula sa iyong silit-aklatan, inilagay niya ang laruang iyon sa ibabaw ng iyong kabinet nang hindi mo napapansin. Nais lamang niyang malaman kung bakit ka laging galit. Nanlaki ang mga mata ni Jericho. Nasimulang mangini ang kanyang mga tuhod. Pinagana ng investigador ang larawan sa pader. Medyo malabo ang kulay, ngunit malinaw na makikita si Jericho na nakaupo sa kanyang upuan, may hawak na telepono. Nakatatak sa gilid ang peksa at oras, 2 araw bago mangyari ang suno. Ituloy ninyo ang plano, dinik na dinik ang boses ni Jericho sa buong silid. Sunugin ninyo ang buong bahay, siguraduhin ninyong mahimbing silang natutulo, walang makakalitas. Ngunit tandaan ninyo, kunin ninyo ang itim na kwaderno sa loob ng kahang bakal. Iyon ang tanging pananggalang ko laban sa inyo at sa mga taong pinakakautangan ko. Namatay ang larawan sa pader. Binalo ng nakakabibing katahimikan ang silid ng investigasyon. Nawasak ng tuluyan ang pinakmamalaki niyang pananggalang na nasa ibang probinsya siya. Wala na siyang lusot. Ibinaba ni Jericho ang kanyang ulo sa mesa at nasimulang humikbi ng malakas, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa labis na awa sa kanyang sariling kapalaran. Naubos ang kanyang luha sa pagmamakaawa na ginawa lamang niya iyon dahil sa takot sa mga taong papatay sa kanya dahil sa utang, ngunit wala na nakikinig. Sa kabilang silid, sa likod ng salamin kung saan nakikita. Ang lahat ngunit hindi sila nakikita. Mula salup, tahimik na nakatayo si Alena. Yakap-yakap niya si Miguel, tinatakpan ang taingan nito upang hindi marinig ang tuluyang pakbaksa ng lalaking minsan nitong tinawag na ama. Ang tanikala ng panlilinlang ay naputol na mapakailanman. Naging mabilis ang paglilitis. Ang dating kagalang-galang na negosyante ay hinatulan na makulong habang buhay dahil sa pagtatangkang papatay sa sariling pamilya. Sa loob ng piitan, hindi rin naging madali ang kanyang buhay. Dahil nakasulat sa kanyang itim na kwaderno ang nga pangalan ng mamasasamang tao sa labas, naging kawe niya ang lahat ng nga nakakulong na may kaunayan sa mga taong iyon. Siya ay nabuhay sa araw-araw na takot at paghihirap. Isang kaparusahang mas matindi pa sa mismong kamatayan. Ilang buwan matapos ang paglilitis, bumalik sina Alena at Sofia sa bangko sa Intramuros. Dala nila ang totoong kasulatan mula sa hukuman at ang tunay na susi. Nang mabuksan nila ang kahang bakal na nakapangalan kay Alena, hindi ginto o pera ang tumambad sa kanila. Isang liham lamang mula sa kanyang ama at isang maliit na aklat na mga listahan ng iba pang bangko at kahang bakal sa buong bansa. Nais ko lamang na mahanap mo ang sarili mong kaligayahan, anak, basa ni Alena sa liham ng ama habang tumutulo ang luha sa kanyang pisngi. Ang salapi ay isang kasangkapan lamang. Sa maling kamay, sinisira nito ang lahat. Kaya inilihim ko ito hanggang sa araw na handa ka ng mapasya para sa iyong sarili. Napakalaki nga yamang naiwan sa kanila. Ipinakbili ni Alena ang lahat ng mga lupa at bahay na may kaugnayan kay Jericho. Ayaw niyang maktago ng kahit isang alaalang may bahid ng dugo at panlilinlang. Gamit ang malinis na yaman mula sa kanyang ama, nakpatayo siya ng isang malaking tahanan para sa makababayhan at batang nakaranas ng pangabuso at kalupitan sa kanilang sariling pamilya. Binigyan niya na libreng paaral ang mga batang walang kakayahan.
nga batang tahimik at mapamasik katulad ni Miguel. Ibinigay niya ang tulong at katarungan na muntik na nilang hindi makamtan. Lumipas ang ilang taon. Sa isang maaliwalas na hadin sa labas ng ingay nga lungsod, nakaupo si Alena sa ilalim ng puno ngang mangga, humihigop ngang mainit na tsaa, ang kanyang mukha ay maaliwalas at puno ngang kapayapaan. Sa di kalayuan, tumatakbo si Miguel na ngayon ay masigla at nakangiti, naglalaro kasama ang mga asong sinagip nila mula sa lansangan. Nalakpasan na nila ang madilim na kahapon. Ang apoy na natangkang tumupo sa kanila ay siya ring apoy na nabigay liwanag sa panibagong yugto ng kanilang buhay. Ngunit habang umihip ang malamig na hangin ng hapon, hindi maiwasan ni Alena na mapaisip kung gaano karaming kababaihan pa sa mundong ito ang natutulo ng mahimbing sa tabi ng isang halimaw. Walang kaalam-alam na ang taong nabibigay sa kanila ng mainit na yakap ay sharing na paplano ng kanilang katapusan. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Alena noong gabing iyon sa madilim na paradahan ng sasakyan, maniniwala ka ba sa isang simpleng bulong ng isang musmos na bata? O ipawawalang bahala mo ito at tutuloy sa pauwi sa bahay na magiging iyong sariling libingan?